Buhos ang malakas na ulan sa lalawigan ng Albay at dahil dyan ay nadagdagan pa ang mga nagsitungo sa mga evacuation center. Nakatutok si Dante Perello live mula sa lungsod ng Ligas sa Albay. Dante. Yes, Mike, mas maaga nga naramdaman ang tail end of a cold front dito sa Bicol region at kagabi pa lang ay may mga pag-ulan na itong dala. Bukas pa ng gabi, inaasahang muling mararamdaman ang tail end of a cold front dito sa Bicol region. Pero kagabi pa lang ay nagsimula na ang walang patid na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, maagang umakyat mula Samar ang cold front. Nasa bahagi na raw ito ngayon ng Sorsogon at patungo na sa direksyon ng Camarines Sur at Camarines Norte. Mula lamang alas 2 hanggang alas 7 kaninang umaga ay nakapagtala na ang Pag-asa ng 39.8 mm ng rainfall. Sa loob naman ng 24 oras, umabot ito sa 50 mm. Ang worst pa natin hinihintay ay itong Friday, Saturday kasi nandito na ang mga overhead na tayo sa tail end of a cold front. Kaninang umaga, sinuspende na ng Albay Provincial Government ang mga klase sa elementary at high school sa Legazpi City at mga bayan ng Daraga, Santo Domingo, Malilipot, Kamalig, Hobilyar at Manito. Masaya naman kayo na wala kayong pasok ngayon? Hindi, bakit? Sa Port of Legazpi, wala pang mga stranded na pasahero papuntang Rapu-Rapu Island. Pero in-inspection muna ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang bumibiyahe para matiyak na sapat ang safety gears ng mga bangka para maglayag. Na-advisean lang po yung kapitan na kung medyo malakas ang nasa kanila na pong kung sa professional judgment. Pero sa panahon ngayon, sa medyo kalmada naman ang dagat natin. Sa kabuuan, 17 barangay mula sa 6 na bayan ng Albay ang apektado. Aabot ito sa halos 7,000 na pamilya o 36,000 na katao. Pabago-bago ang panahon, hindi mo alam kung saan, kaya dapat lahat. Hindi mo alam kung kailan, kaya dapat advance. Hindi mo alam kung sino, kaya dapat yung nasa ubusin mo, hindi mo pipiliin. So, yun po ang preemptive evacuation. Nagsimula na rin magsiksikan sa ilang evacuation center dito matapos magsimulang dumagsa ang mga residente. Sa may barangay Buhatan sa bayan ng Santo Domingo, nasa 252 na pamilya o mahigit 1,300 na individual ang pansamantalang tumutuloy dito. Yung mga residente namin dito, kulang sa pagkain. Hindi makalaot. Malakas kasi ang hangin. Wala hanap buhay. Mike, ayon sa Pag-asa, maaring sa darating na Lunes o Martes pa gaganda ang panahon dito. Pero magpapatuloy pa rin daw ang monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na prone sa flash flood at landslide. Mike? Maraming salamat, Dante Perello. Sa St. Bernard, Southern Leyte naman, sinagip kanina ang mga residenteng nahihirapang lumikas dahil sa pinsala ng baha. Mula sa St. Bernard sa Southern Leyte, nakatutok si Julio Segovia. Gamit ang 2 helicopter ng Philippine Air Force, nirescue ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard ang mga residente sa Barangay Mahayag at Barangay Tabon-Tabon. Hindi sila agad nakalikas dahil malakas ang buhos ng ulan kahapon. Kinailangan pang gamitan ng helicopter ang rescue operations sa mga residente dahil mahirap daw ang daan palabas sa kanilang mga barangay. Bukod sa puno ng putik ang daan, may ilog pa raw na susuungin bago makalabas ng lugar nila. Sa mga litratong ito nakuha ng munisipyo, kita ang hirap na pagdadaanan ng mga residente ng Barangay Malinaw. Nakusang lumikas gamit ang lubid, naglambitin, at sinuong ang panganib habang tinatawid ang rumaragasang ilog. Kabahan din kay maano man yung namin tirahan, maraming bundok na landslide ba. Inuna namang sa kaluluhan ng Air Force ang mga may edad na at mga bata. Ang 82 anyos na si Nanay Dolores, paika-ikang naglakad. Kwento niya, maginaw raw sa lugar nila nitong mga nakalipas na araw dahil sa lakas ng ulan. Pinapauna sila, yung mga matanda to kaya bata. Papasalamat din naman si Jerry sa pagkaka-rescue sa kanila. Wala na raw kasing mabiling gatas sa lugar nila para sa 10 buwang gulang niyang sanggol. Yung mga tindahan hindi na nakabili dito sa baba kasi nasira yung mga daanan. Yun nga ang problema dun eh.
Yun nga lang, may mga nagpaiwan pa rin daw na residente sa lugar na patuloy na imomonitor ng lokal na pamahalaan. Identify kami doon na iilang bahay na safe naman, no? Kaya after assessment doon sa barangay council, the disaster committee, pwedeng maiwan sila doon, no? Dahil sa rescue operations, lalo pang nadagdagan ang bilang ng evacuees. Umaabot na ito ngayon sa mahigit 4,300. Kaya naman siksikan sila sa mga evacuation center. Bukod sa pagkain, problema pa rin ang supply ng tubig. Ilang water tanker mula sa mga karatig bayan at probinsya ang naghatid ng supply. At dahil sa maulang panahon, nagkakaubot sipon na may kasama pang lagnat ang mga bata. Gaya na lang ng 5 buwang sanggol na si Jess Anthony. Iniinda naman ng mga matatanda ang pananakit ng katawan at lamig tuwing gabi. Nangangailangan kami ng maraming gamot kasi kulang kami ng gamot sa ubo. Katulad ko, inubo. Yung paminsan may sumasakit ang tiyan. Yun, gamot sa tiyan, gamot sa nagtatae. Mula sa St. Bernard, Southern Leyte, Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Sa Zamboanga City naman, gumuho rin ang lupa dahil sa matinding pagbaha. Rumagasa mula sa burol ang tubig na may halong putik na sumira sa 3 bahay sa barangay Lumbangan. Ayon sa isang apektadong residente, muntik pang matangay ng baha ang 2 sa kanyang mga anak. Humihingi ngayon ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng mga biktima. Kwento tungkol sa kanyang sinapit ang babaeng ginahasa o mano ng isang pulis sa loob mismo ng punong tanggapan o headquarters ng Manila Police District. Galit na galit naman ang kanyang asawa. Nakatutok si John Consulta live mula sa Lungsod ng Manila. John? Mike, bigo pa rin matunto ng mga tauhan ng Manila Police District si PO3 Antonio Bautista na suspect sa panggagahasa ng isang vendor sa loob mismo ng tanggapan ng MPD. Naging emotional naman ang mag-asawa na naging biktima raw ni Bautista nang makaharap sila ng GMA News kanina. Ginawa niya sa asawa ko. Kinuha niya na yung pera, binaboy pa niya. Napaiyak sa sobrang galit at sama ng loob si Joseph, di niya tunay na pangalan, matapos daw pagsamantalahan ang kanyang asawa ni PO3 Antonio Bautista ng MPD. Kwento ng biktima na nagpatago sa pangalang Vanessa. Papunta na raw sana sila ng Quiapo para magsimba nang sandali sila magkahiwalay ng kanyang asawa sa bahagi ng Carriedo nang bumili ng kape. Dito na raw dumating si PO3 Bautista, sakay ng tricycle. Sabi ko, may nintay ako. Ang sagot mo nung naka-freeze na damit, sakay lang daw ako kasi may yung complainant sa headquarters. Sabi ko, hindi ko po yun alam. Pagdating sa headquarters ng MPD, ipinasok daw si Vanessa sa opisina ng MPD Investigation Division kung saan naganap umano ang pang-abuso. Pinakita sa akin yung maliit na selda dyan sa gilid. Sabi niya sa akin, pag hindi daw ako nagpagamit sa kanya, ikukulong daw niya ako hanggang atris ng January. Kaya napilitan po akong umano sa kanya. Matapos ang pang-abuso, kinuha pa raw ni Bautista ang 4,000 piso sa pitaka ni Vanessa na dapat sana ipuhunan nila mag-asawa sa paglalako ng laruan. Harapin mo yung mga pagkakamali mo. Huwag ka magtago. Binaboy mo ang asawa ko kung ano-ano mga pinagpapagawa mo. Papakulong ko siya ng habang buhay. Bahala na po ang Diyos sa kanya. Tuloy ang manhunt operations ng mga otoridad laban kay Bautista. Mula noong Enero 1 ay hindi na siya nagpakita sa MPD headquarters kung saan siya naka-assign sa District Intelligence Division o DID. Naghain ng reklamo si Vanessa sa women's desk ng MPD. Wala pang abogado si Vanessa, pero natapos na niyang gawin ang kanyang sinumpang salaysay na nagdidiin kay Bautista. Binigyan naman ng police security si Vanessa para sa kanyang seguridad. Wala pong let up, wala pong whitewash at talaga pong kakasuhan lahat ng nagkakamaling polis. Klaro po yun naman. Pinakahuling impormasyon na kuha ng GMA News, Mike, ay tuloy-tuloy pa rin daw ang manhunt operations ng mga tracker teams ng MPD hanggang sa mga oras na ito. At tiniyakan ng MPD na gagawin na lahat para makuha si Bautista sa lalong madaling panahon. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Noong pong
isang taon lang, mahigit 2,000 kaso ang isinampa laban sa mga pulis. May naparusahan naman kaya? Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Dahil tila malambot daw masyado ang batas sa mga pasaway na alagad ng batas, nagbibigay ito ng mensaheng, sige lang, tuloy niyo ang ligaya. Hanggang sa dumarami sila at pinamamarisan. Yan ang basa ng isang analyst. We don't see punishment meted out in a very swift manner, and it is not very well publicized. Sa nakalipas lang na 6 na linggo, 14 na kaso na ng rape, kidnapping at murder ang di umano'y kinasasangkutan ng pulis. Ni-rape umano ng isang pulis ng MPD ang isang tindera sa loob mismo ng presinto. Bago nito, dinukot naman di umano ng 2 pulis Rizal ang isang buntis, saka ito pinagsasasaksak at itinapon sa Laguna. Batid ng pinuno ng PNP ang ginagawa ng ilang galamay ng kanyang organisasyon. I think this is a serious breach of discipline. Definitely, these are murder cases, rape cases. Ang nakakalungkot nga dito, yung 14, siyempre malulungkot naman din yung 135,000 minus 14 Yun ang nakakalungkot dyan Sa taong 2010, may 2,165 na kaso ng pang-aabuso ng pulis. Mas mababa ng kaunti kumpara noong 2009. Pero wala pa sa kalahati ang naresolba. Karamihan na suspindi lamang at hindi natanggal sa serbisyo. Noong 2009 nga, ibinasura ang marami sa mga kasong administratibo laban sa mga abusadong pulis. Pero kung may bulok man, iilan lang naman daw. Risk of our job. Kasi po, napakadaling kasuhan ng mga kapulisan. Isa sa mga akusado ngayon ay si Police Chief Inspector Edwin Faicho. Tinangka raw niya at ng kanyang tauhan na dukuti ng isang Indian national hapon noong December 20. Pero sabi ni Faicho, Christmas party nila noon at nasa loob pa siya mismo ng opisina ni Chief Superintendent Mantele. Kinumpirma ito ng District Director ng Quezon City. Malinis yung konsensya namin at handa po kami harapin kung ano man yung mga iisampa sa amin. Nagpakandak po ako ng pre-charge investigation. That is for administrative case ng ating mga tao. Para naman mapatunayan kung talagang sila ay nagkasala. Pero sa kabila ng datos, hindi parusa ang nakikitang solusyon ng pamunuan ng PNP, kundi mas mahigpit daw na recruitment process. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.